Hinimay-himay ni Congressman Edgar Erici kung paano napunta sa kanya ang alegasyong palitan ng text messages sa pagitan ng presidente at ni Adrian Bersamin na sinasabing bagman ni PBBM. Congressman, maraming salamat po uli sa Maraming inyong salamat. oras. Good evening. Malaki to, bago, Yes. dahil may text messages, meron daw CCTV. Congressman Edgar Erice is also part of this group that was informed of this alleged text message between Undersecretary Adrian Bersamin, who was the PLLO, the liaison officer, and President Bongbong Marcos. I'm gonna start again from the beginning, Yeah. Congressman, I hope you don't mind. So Yeah. your point of view. Ano ho ba? Paano to? Who, what, when, where, how, why? How did it all happen? Thursday yun eh. Thursday, I was called by Congressman Libiste. Sabi niya kung pwede kayong mag-meet sa Makati. Tapos pinakita niya sa akin yung text messages allegedly between the President and Yusek Bersamin, Adrian Bersamin. Then, sabi ko sa kanya, meron ka bang Sabi niya, nakuha niya raw yun because Adrian, nung binanggit yung pangalan nila ni E.S. Bersamin at ni Adrian, ni Lucas Bersamin and Adrian Bersamin. Ni Senator Lacson, na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion ni Yusek Bernardo. Tapos tinanggal nga si E.S. Bersamin sa kanyang pwesto. Nag-alala sila na magiging Paul Guy sila. Sila meaning the ES and Undersecretary Adrian? Sabi ni, yun ang sabi niya, magiging Fall Guy sila. Pero particularly, si Adrian ay nagpunta sa bahay ni Congressman Libiste sa Taal together with some lawyers. Sorry, sir. So, he showed you the video of the supposed text. Hindi pa. Sabi niyo po Thursday you met him. Yeah, yung video hindi pa pinakita noon. Ang sabi lang po niya sa inyo na may text exchange. Yes, Okay. tapos pinakita niya talaga. Oh, so he already showed you the text messages that Thursday. Okay. That Thursday. Sabi niya nga na naiwan sa kanya yung mga files na yon nung ginawa yung affidavit. Pero wala sa kanya yung affidavit. Yun ang sabi niya. So sabi ko, meron ka bang CCTV footages nung nangyari? Siyempre, yung bahay mo naman siguro may CCTV. Sabi niya, meron. Kayong dalawa lang po ito? Kami lang dalawa. Pagkatapos nung tinawagan uli ako, ni Tapusin po natin yung kwento. Sabi mo, meron ba kayong CCTV? And sabi then, niya, yes. Okay. Sabi Positive. ko, kailangan ipakita mo sa akin yon. Okay. Sabi niya, okay. So, kinabukasan ng umaga, involved na si Friday na to. Friday, Congressman Tino, diyan naman sa Ortigas, nagkita kami, pinakita niya na yung CCTV, pinakita niya uli yung messages, in-explain niya yung mga nangyari. Pero tatlo lang po kayo. Ano na kami noon? 4. Who's the other one? Yung isa kasama ni Congressman Levis. Tino. Tino, okay. So, Reneco. Oh, yes. Okay. So, it was you, Congressman Erice, Co, Tino, and Leviste. Yeah. Okay. Friday na po ito. Friday. Alright. Pagkatapos, di ipinakita, sabi niya, gusto niya kaming tulungan para ika nga hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung usapin sa substance, ho ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado na. So, actually, tapos na sa substance. Kaya lang, meron pang may committee deliberation pa. May vote na yung initial vote ng tapos committee. Okay. magkakaroon pa ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ka ng affidavit. Sabi, affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. So, nagkita uli kami. Sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. Ng mga congressman, marami na kami. So, pinakita niya uli. Tapos sabi niya, Sunday. Saan po yan? Yung marami na kayo? Muna Makati, Ortigas? Dito na sa Rockwell. Rockwell na.
Medyo very Umiikot public namin na. Okay. Rockwell na. Pero may ano naman, enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday. So sabi ko, di mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy kasi birthday niya noon, February 8. Pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa East Ocean. Okay. Sabi ko, magre-reserve ako ng isang po room yan? doon. Sa Rojas Boulevard, ang Tapagal Avenue. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta kayo doon. So pagdating ko doon, ang sabi, parang atras na. Si Ayaw na. Congressman Leviste. Kasi ayaw daw nung nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went to meet you that Sunday? Si Congressman Libiste. Only. Yes. And you were with? Ano na lang, 4 na lang kaming congressman. Okay. And for you, at that point, importante na yon kasi hinihintay mo yung affidavit. Okay. So, hindi niya binigay. So, pero nag-effort pa rin si Congressman Tino during the plenary deliberation. Sinabi niya at kinonfirm ko naman. But before we go to that, Congressman, ano ho ang inyong naging pakiramdam after all those meetings and then that Sunday, Congressman Leviste said no more because supposed to be Adrian also said Tinanong no. ko siya, ano ba talagang motibo mo? Are you trying to leverage with the government? You're using us? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. I'm just trying to protect the Bersamins. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Sabi nila, there must be a proper time na lalabas sila. Kasi at one time daw, nagpunta si Leon sa isang bishop, archbishop. Present niya ito, ang parang indifferent yung The Archbishop. archbishop. Really? So yun nangyari, kaya parang kinakabahan. Parang ang iniisip nila, very powerful yung involved ng mga tao, tapos wala silang suporta ng taong bayan, ng civil society. So, yun yung... But did you believe him? Did you believe Congressman Leviste? Yung Did you believe... narration of facts, okay sa akin. Narration of facts, including kasi hindi, yung nakita ko yung mga text exchange, message. very detailed. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay, actually, tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Yes, sabi niya. Dahil nandoon yung mga expenses. Tapos I'll go first to the text messages later. Sorry, sir, because I don't want to lose my train of thought here. So you believe it because there were very specific messages doon po sa text And exchanges. there are other matters na diniscuss na hindi naman related sa... Yeah, that's where I want. I mean, apart from this, what else made you believe him? May mga, ayoko na lang banggitin ngayon kasi may involved pang ibang mga tao dun sa... although hindi naman damaging, pero Such as? mga issues, mga national issues. So, wag na lang siguro. So because of that, hindi lang kasi pera, may nakita ko kayong may realidad talaga dun sa mga text message na nangyari. And then sabi mo nga, tinanong mo si Congressman Toby, he was the campaign manager of the Allianza then, kung may binayaran nila si Andrew E. ng Tapos, such tinanong ko, an totoo ba amount. na binigay niyo yung mga senatorial candidates na totoo naman. Sabi niya, totoo. Pero hindi naman daw dumadaan sa kanya yung pera. Ayaw niya raw dumaan sa kanya yung pera. Basta siya lang nagtuturo kung kanino-kanino bibigyan sa campaign. Kasi baka daw pagdudahan siya. Kasi nga ayaw niya raw ng ganon. Pero hindi niya naman daw alam kung anong source ng pera. I was gonna go there because maybe to some, it is quite normal. To others, it's not very normal. Kasi Pero, minsan sinasabi, hindi naman kami binigyan ng aming partido. Yung iba naman sinasabi, hindi sinasabi, pero alam naman nating nabigyan. So that does not make the story completely true. Yes. Except for the other part Kasi sabi of ko, the text totoo bang ganitong messages. amount ang binigay mo? Yeah. Totoo. Tinawaran ko pa nga yan. Mukhang di na sabi sa akin. Alam mo si Toby. But, mabiro din yun. when you were saying about, so you believed it because of the context, what was included Yes. in the text messages,
You said something a while ago that medyo nagkaroon po kayo ng konting concern dahil baka the congressman was using it as a leverage Yes. against Tinanong ko sa the kanya, government. sabi ko, may problema ka ba dyan sa negosyo mo, sa solar? Sabi niya, wala. I can defend myself. I'm not afraid for my safety. I'm afraid for Adrian. Parang gano'n. Okay. Okay. So, because I'm sure medyo naging concern din Ang niyo yun sinagot ko dahil... pa, hanggang ngayon nagte-text kami, sabi ko, alam mo, lahat naman ng bagay sa mundo may risk, sabi ko. I think, sabi niya kasi, sabi ko sa kanya, it's the duty and responsibility of Adrian to come out and speak the truth. Bata pa siya, sabi ko, baka he can recover his soul and his dignity. Sabi ko sa kanya, yun ang sabi niya. I agree, sabi naman niya, I agree, but syempre sila yun eh. Sabi yun. Saka, sabi sa akin ni Lean, ang key dito, kung makikita niyan, yung mga taong bayan ay may suporta na siguro lalabas siya. That's what they're probably waiting for. Kaya nga I was going to ask, dahil sinabi na ni Congressman Tino nung isang araw, the other day pa ata, and then because you were also Actually, we're adding pressure to That's why. the Bersamins to come out That's and why. speak the truth. Diba? Yun ang sinasabi Kasi namin. I guess what I'm trying to point out here is, sinabi nyo na po eh, pero sila na lang pong hindi lumalabas. Meron na po kayong video. I'm sure you also took a video of the video that Congressman Lian showed you guys. We didn't. Kung sinabi hindi naman kami binibigyan ng kopya, we're not asking for copies. Gusto namin na voluntarily bigay sa amin. And nothing, you were not given any They were not copies. given. But they always... Pero they cannot deny that it did happen, pero ang dami namin. Yeah, yun na nga. Saka public places, may mga CCTV na nandun Makikita kami. na. So, sinadya nyo din po yun. Hindi naman sinadya, pero at least nasa isip ko na hindi pwedeng i-deny. Okay. We're At just... ang sinabi pa sa akin na there are more na hindi pinakita sa amin. Why did Bersamin choose Congressman Leviste? Well, I think meron silang may relationship sila doon sa malapit kasi I think the former chief of staff of E.S. Bersamin is the mayor of Taal now. Okay. Na yun ang constituency ni Lean, and nagtulungan sila nung mayor nung nakaraang eleksyon. Kaya nanalo rin yung mayor. So, Kaya- and I think may blood relation yung mayor sa si Adrian Bersamin. Copy. Actually, sinabi niya pa na merong ang video affidavit na just in case na may mangyari kay Adrian, pwedeng ilabas. Naka-tape na po, just in case naka-tape. anything